ito po sir yung akin pong output. So, gagawa po ako ng Google Form and quiz using Google Form. So, mag-generate din po ako ng question gamit po ang ChatGPT para in case po na mabilis ang quiz ay madali po tayo makakapag-generate gamit po ang AI. So, nag-isip lang po ako ng topic sa natin turo ko. Then, nag-create lang ako ng prompt sa ating AI which is the ChatGPT. And then, nag-generate na po yung automatic na question na gusto ko ibigay sa aking mga estudyante. So, ang nilagay ko po dito is about safety practices and yung OHS sa aming shop sa Technical Vocational Education sa subject po namin. So, ayan. So, take 5 lang po ng safety practices, multiple choice, and then 5 questions ng OHS identification. So, after po nyo na ma-generate, saka ko naman po siya ita-transfer into Google Form. So, mabilis lang po ang generate ng question, kaya napaka-convenient po ng paggamit ng AI, lalo na po sa pag-create po ng mga materials para sa bata. So, ngayon naman po, nakapag-generate na tayo ng question, ang kailangan ko naman pong gumawa ng Google Form para naman po may transfer po sa mga. So, sinet up po muna po yung aking form na gagawin. Nag-select lang po ako ng mga options na makakapag-enhance po ng aking Google Form, yung mga responses ng bata, ano po yung po pwede pang gawin during taking up the quiz. Meron po akong mga trial and error since matagal ko na po siyang hindi nagagamit yung form. Kasi po, since nagkaroon na ng face-to-face classes, hindi na po kami gumagamit ng mga forms or online. Next naman po na ginawa ko ay binago ko po yung title ng aking gagawing quiz. So, nag-select po ako ng theme na pwede ko ilagay as header. And then, ayan, pinili ko lang po yung header na gusto ko na lumabas sa aking Google Form. And then, pinalitan ko rin po yung title ng aking quiz. So, ang nilagay ko po dito ay yung portion subject po namin, which is the TVE or yung pong Technical Vocational Education. Then, nilagay ko din po sa baba, quiz number 1. After po niyan, nag-add po ako ng section para naman ilagay yung info naman po ng mga bata. For example po, full name po, lagay ko po yung last name, yung standard format po, first name, and then of course yung middle initial po nila. And then next, add section again po. Then, dito naman po nilagay ko naman yung kanilang email address. And then, na-set up ko na po. Saka ko naman na-ready na po na i-copy yung mga generate ko po mga question. So, since walang instruction, so nag-prompt po ulit ako sa AI ng instruction para i-copy paste ko sa aking Google Form.
Then, nag-start na po ako mag-copy paste ng mga question na na-generate ng AI. So, yung process po na ginawa ko dito ay same process lang naman po sa pagka-copy paste ng question hanggang sa makuha ko po lahat ng question na generate sa ChatGPT. So, pipili lang naman po dun sa top, multiple choice, may iba't ibang klase din po ng type of test. So, ise-select lang po and then kakopy na po yung question. Then, meron pong i-click na answer key. May lalagay na rin po yung answer key sa Google Form para mas madali po nilang makita yung feedback after po nilang mag-take ng quiz. And then, pini-preview ko po yung aking ginagawang form para ma-test ko po kung nagiging functional ba yung form na ginagawa ko. Then, ina-adjust na lang po pag may nakikita po akong need i-improve or magkakaroon po ng error. So, nilagyan ko rin po ng feedback para alam po ng students kung ano po yung tamang sagot. Then, nag-preview po ulit ako. Tinest ko po yung aking naging form. So, meron po akong mga nagiging error. So, kaya po, tinatry ko po ulit siya i-preview para i-test po yung form. So, meron po akong mga minimal na changes para po talagang pulido pag ibinigay ko na po sa bata. Then, napansin ko din po na iiba po yung arrangement ng numbering dahil sinet ko nga po pala siya ng reshuffle once na inopen. So, inalis ko po yung number or numbering. Then, tine-check ko po yung mga tine-check ko po ulit yung settings. And, so, trial and error po ako sa paggawa. Medyo, para po ma-recheck kung mabuti yung aking exam, ay yung aking quiz. And then, yung second part po, yung po identification, naglagay din po ako ng add section para po magkahiwalay po yung multiple choice and then yung identification. Then, same process po, kinopy-paste po yung generated question coming from the AI and then pinaste ko po or transfer ko po siya dito sa
aking Google Form. So, gano'n din po, inilagay ko na rin po yung answer para po makita ng aking estudyante yung kanyang mga sinagot as his or her feedback. And then, test po ulit, preview. So, check kung ano pa po yung mga need pang i-edit. So, dito po tinanggal ko na yung mga numbering since nire-reshuffle ko nga po yung question every time po na bubuksan yung form o yung quiz. So, dito po, chine-check ko na po yung naging output or final output gamit po yung actual pong account. Ayan. Yung same account po yung ginamit ko sa pagsagot ng exam or yung test. So, hindi po siya nagsasubmit dahil ako po yung gumawa ng quiz. So, ang ginawa ko po dito ay nag-open po ako or kinopy ko po yung link or shinare ko po yung link. Yung pinaka-form para po magamit ko po sa ibang account. Or kung isi-send ko man po ito sa aking mga estudyante, inedit ko po yung restriction para po ma-access po ng aking mga estudyante. So, kinopy ko lang po yung link ng form and then nag-open po ako ng ibang account. And then, pinis ko lang po sa search bar and then lumabas na po yung link na kinopy ko. And then, sa ibang account po, sinagutan ko po yung quiz na ginawa ko. Na example po na naibigay ko na po sa bata yung pinaka-link ng quiz na po. Select multiple choice. Ito po ay example lang po, so hindi ko na po siya tinama yung sagot. Parang example lang po kung paano po sasagutan yung quiz. After sagutan, so sasubmit po, automatic po, makibo-view na po nila yung kanilang score. And then, aside sa mabo-view po nila yung kanilang score, makikita rin po nila kung ano po yung naging feedback or yung mga maling sagot or tamang sagot sa kanilang mga sinagot item, test item. So, very convenient po ang paggamit ng AI and of course, yung pong ating Google Form. Maraming salamat po. Yun lang po. Thank you.